Please subscribe, like and share po. Thank you, and also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Kabanata 21. Siyam sampo. Bumagsak si John mula sa isang handstand, ang kanyang likod ay bumagsak sa lupa ng kanyang silid. Ang kanyang torso ay basang-basa sa lahat ng paraan, higit pa sa inaasahan ng isa para sa isang 10 reps lamang. Ngunit, palaging sinasabi ng ama ni John na hindi ito tungkol sa bilang ng mga pag-uulit o kahit sa dami ng timbang na ginamit mo, ngunit sa halip kung gaano kalaki ang presyo na maaari mong ilagay sa iyong mga kalamnan. Ang isang taong alam kung paano i-activate ang mga grupo ng kalamnan na kanilang tina-target ng maayos at madalas ay higit pa kaysa sa isang tao na alam lang kung paano itulak ang maraming timbang. Wala na akong practice. Matagal na akong hindi nag-eehersisyo. Nakaugalian ni John na itulak ang kanyang katawan upang manatili sa hugis. Ang kanyang ama ay isang lalaking militar na nagpalaki ng isang anak na mahilig magpakatanga sa mga kompyuter, kaya dahil ang matanda ay natalo sa isang labanan, tumanggi siyang matalo sa digmaan. Mula sa isang napakabata edad, ang kahalagahan ng pisikal na aktibidad ay drilled sa Diane's bungo. Ngunit, mula nang dumating siya sa Focus Academy, wala na siyang ginawa kundi ang mag-aral at magbasa, hindi binanggit ang kanyang mga araw na pinakabagong ay napuno ng walang anuman kundi ang pagguhit sa mga array plate. Hindi alam ni John kung bakit, ngunit sa tuwing kukuha siya ng cultivation technique mula sa Focus Academy, nakakaramdam siya ng likas na pagkasuklem. Pagkatapos, isang salpok ang humawak sa kanya. Sa halip na ang salpok na ito ay nagsasabi sa kanya na maglinang, ito ay nagsasabi sa kanya na gawin ang eksaktong kabaligtaran. Hindi masabi ni John kung bakit siya nakaramdam ng ganito, ngunit ang isang bagay na alam niya ay nagtiwala siya sa kanyang sarili marahil higit pa sa dapat pagtiwalaan ng sinumang tao sa kanilang sarili. Dahil sinabi sa kanya ng kanyang katawan na hindi, siya ay makikinig sa walang ibang dahilan kung hindi siya si John Sachero. Dapat kong tingnan kung maaari akong lumangoy muli sa Focus Lake. Magiging magandang cardio ito. Bumalik sa isipan ni John ang unang beses na lumangoy siya sa Focus Lake. Ang masamang pakiramdam na iyon ay isang bagay na nararamdaman pa rin niya minsan. Lumipat ang kanyang tingin sa walang katapusang asul na kumikinang sa malalaking glass pan windows. Iniisip ni John kung ang pakiramdam na ito ay nangyayari sa kalooban ng Focus Lake. Nakadama ba ito? Umiling si John, na pagtantong wala siyang sapat na impormasyon para tapusin ang linya ng pag-iisip na iyon. Tara, lumangoy tayo. Bagamat parang naging proactive si John, sa totoo lang wala siyang choice. Halos lahat ng pagsasanay ay pinagbabawalan sa kanya. Masyadong mababa ang clearance level niya. Hindi nag-abala na maligo dahil magwo-workout lang siya, bumangon si John at binuksan ang pinto. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikita sa kabilang panig ay ang maliit na si Ava. Malaking Ava. Nagningning ang mga mata ni John, lumawak ang ngisi nito. Napakurap si Ava, napataas ang kilay niya nang marinig ang pamilyar na boses. Ngunit, nang makita niya si John na walang kahihiyang palakad-lakad na pawisan at nakalabas na ang kanyang katawan, nawalan siya ng masabi. Hindi ba siya nagsuot ng opisyal na uniforme ng paaralan? Ano ang eksaktong nangyayari dito? Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na may exam ngayon? Inalis ang tingin niya sa torso ni John, pinandilatan siya ni Ava na parang inaalis ang pagkadismaya sa kanyang pagkawasak. Nagulat si John sa sinabi ni Ava. Hindi niya alam na may ganoong nangyayari, hindi niya alam na nagsimula na ang klase. Gaya ng inaasahan ng isa, walang nakapagpaalam sa kanya tungkol dito. Gayunpaman, saglit lang ang kanyang pagkagulat bago siya muling ngumisi. Wala akong pakialam kung tumingin ka, huwag kang malaya. Namula ng husto si Ava sa narinig. Wala bang alam ang lalaking ito tungkol sa pagbibigay ng kaluwagan sa isang babae? Kailangan ba niyang maging mapurol? Bakit ko aalagaan ang mga mababaw na kalamnan? Wala ka man lang ikasampu sa lakas ng isang magsasaka. Baka flower girl ka rin. Pumalaklak si John, tila hindi pinansin ang sinabi ni Ava kahit kaunti. Hanggat wala kang kuya na magpapalaya sa akin at abala ang iyong ama, hindi ba ako magiging maayos? Okay lang basta protektahan mo ako.
May gustong sabihin pa si John, pero naramdaman niyang nagbago ang ekspresyon ni Ava nang banggitin niya ang isang kuya. Nang makitang may mali, sa halip na maghintay ng tugon, mabilis na nagpatuloy si John sa pagsasalita. Malaki ang bibig ko, don't mind me. Kailangan ko pa rin ang tulong mo sa pagsusulit na ito. Inosenteng ngumiti si John, pero medyo natigilan si Ava na tumingin sa kanya. Sa lahat ng mga salitang inaasahan niyang lalabas sa Playboy na ito ang pinakahuli. Ganun ba talaga siya ka-obvious? Nang makita ang halos nagsusumamong tingin sa mga mata ni John na parang natatakot siyang mapaluha ito anumang oras, si Ava ay sumabog, ngunit sa halip ay tumawa. Tila kahit na ang mayabang na ito ay maaaring magkaroon ng ganoong araw. Hindi napigilan ni John na palihim na tingnan ang masaganang dibdib ni Ava na tumutulak sa kanyang masikip na leather chestband habang tumatawa. Well, hindi ka ba maganda kapag tumatawa ka? Nakangiting sabi ni John. Nabulunan si Ava sa tawa at namula ulit. Pero, agad din siyang tumalikod. At dito ko naisip na hindi ka naman masama. Mayroon ka pa ring maliliwanag na dila. Ang pagsusulit sa unang taon ay sinadya na mangyari mga 1 buwan pagkatapos ng seremonya ng pagpasok upang subukan ang pag-unlad ng mga mag-aaral pagkatapos ng ilang linggo ng mga klase. Don't tell me wala ka pang klase. Imposibleng hindi mo malalaman kung hindi man. Bahagyang umubo si John, napakamot sa likod ng ulo. Nagsimula na ang klase. Parang himeteyan si Ava. Gaano katagal naisip ng batang ito ang panahon ng palugit? Hindi naman talaga kasalanan ni John. Siya ay hindi pinansin at tinalikuran. At, sa pagkakaalam niya, ito ay kung paano gumagana ang mga normal na paaralan. Bilang isang kilalang henyo ng mortal na mundo, si John ay hindi kailanman pumasok sa pampubliko o kahit pribadong paaralan. Wala siyang ideya sa normal na schedule ng isang estudyante. Taganang kanya, ang pag-aaral sa sarili ang karaniwan. Pagkatapos ng lahat, ito ang ginawa niya sa buong buhay niya. Kalimutan mo na. Dapat may oras ka pa para gawin ito. Kapag nalampasan mo ang pagsusulit na ito, mapapatalsik ka sa paaralan at matatapos na ang lahat. Hindi maiwasan ni John na maramdaman na maswerte siyang nakabangga kay Ava ng ganito. Siyempre, wala siyang ideya na ito ang tungkulin ni Ava bilang pinuno ng mga nakatataas na taon. Ang pamamahala sa gayong mga bagay ay nagbigay daan sa kanya na kumita ng pera na pinaglilingkuran ni John upang kumita ng halos walang kahirap-hirap. Tulad ng pares ay set-off, bagaman. Nagkataon lang na nasasagasaan nila ang mismong lalaki na ilang linggo nang naghahanap kay John. Nakipagtitigan si Darius kay John, tumalim ang tingin nito. Sa wakas natagpuan nakita. Natarante si John na ikiling ang ulo. Ikaw ay... Kabanata 22. Sa sobrang galing ng alaala ni John, katawa-tawa ang ideyang hindi niya naaalala ang mukha ni Darius. Ngunit, nang makita ang pagmumukha ng huli pagkatapos ng kanyang mga salita ay halos mapahagalpak siya ng tawa, na naging malinaw kung bakit pipiliin niya ang mga salitang iyon. Darius, anong ginagawa mo? Umalis ka sa daan. Napukaw ang galit ni Darius nang marinig ang sinabi ni Ava. Nang makita si John na gumagala na walang sando, sa tabi ng babaeng matagal na niyang hinahabol, napuno siya ng matinding selos na halos hindi niya mapigilan. Ava, ikaw. Nang makita ang kakaibang reaksyon ni Darius, kumaibot ang daliri ni Ava. Bakit siya nagmukhang asawang niloko ng kanyang asawa? Kung hindi lang si Darius ay pinsan ni Tammy, pareho silang mula sa pamilya Storm, baka nataman na talaga ni Ava ang mukha niya sa pagkakataong iyon. Wala talagang nangyayari sa pagitan nila ni John. Ngunit, mas lalo siyang nakaramdam ng pagnanais na ipaliwanag ito sa isang lalaking wala rin naman siyang kinalaman. Ang tanging layunin ni Ava ay isang beses, upang lumakas ng sapat upang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Walang hihigit, walang kulang. Ang mga lalaking naglalaro sa kanya ay walang iba kundi mga langaw na nakakainis. Kasalukuyan akong naka-duty, Darius. Pinutol siya ni Ava. Pakiusap umalis ka sa daan. Nang walang pagpipilian, si Darius at ang kanyang mga kakulangan ay maaari lamang lumipat sa gilid. Ngunit, kahit na pinagmamasdan niya ang kanilang mga tanawin sa likod, ang kanyang tingin ay halos nagbubuga ng apoy. Asul.
Pula. Oo boss. Agad namang tumugon ang dalawang medyo matipunong binata na sumunod kay Darius. Matagal na akong naghintay. Ayokong nakikita kayong nagpapahinga hanggat hindi ko natuturuan ng leksyon ang brat na iyon. Wala akong pakialam kung kailangan mong mag-camp out sa mga dorm ng unang taon hanggang sa mahanap mo siya. Oo boss. Sumagot muli ang dalawa nang walang kahit katiting na pag-aatubili. Inaakala ng isa na sila ay mga robot sa halip na nabubuhay, humihinga ng mga tao. Naglakad sina Ava at John sa isang malawak na silid na may simpleng stage sa unahan. Ang entablado ay may second elder sa ibabaw nito, nakatayo sa tabi ng mga kagamitang bato na inakala ni John na sinubak ang lakas. Mula sa natutunan niya kay Ava sa pagpunta dito, dapat na simple ang pagsusuri. Ito ay gawain lamang ng pagpapakita ng 1,000 pounds ng lakas. Ito ay karaniwang higit pa sa kaya ni John. Pagkatapos ng lahat, siya ay lumalaking bata pa at hindi pa nagsasanay ng anumang paraan ng paglilinang. Ngunit, halatang may sariling ideya siya tungkol sa lahat ng ito. Gayunpaman, halos kaagad, ang hitsura ni John ay nagdulot ng isang alon ng kaguluhan, malinaw na hindi dahil sa kanyang sarili. Kahit na ang kanyang seremonya sa pagpasok ay nagdulot ng kaguluhan, tanging ang mga piling tao lamang ang naroon. Ang mga normal na unang taon ay walang ideya kung ano ang nangyari sa araw na iyon. Bagkus, ang lahat ng kaguluhan ay nakalaan kay Ava. Mukhang sikat na sikat siya. Kahit na ang mga unang taon na narito ng matagal ay kilala siya. Sino ang batang naglalakad kasama ang nakatatandang kapatid na si Sicarius? Hindi ko alam, pero parang close sila sayo. Hindi man lang siya naka-school uniform, akala ko ba mga henyo lang ng school ang makakatakas niyan. Pero, hindi ko pa siya nakita. Teka, hindi ba siya yung lalaking hinahanap ni Kuya Storm? Darius Storm. Bakit buhay pa siya? Narinig kong nagmakaawa siya para sa kanyang buhay, kaya nagpa siya si Kuya Storm na palayain siya pagkatapos turuan siya ng leksyon. Nakiusap para sa aking buhay. Nagtaas ng kilay si John. Tumingin si Ava kay John, akmang aaliwin siya. Ngunit, nang makita niyang wala itong reaksyon, natakpan ng pagtataka ang mukha niya. How pathetic. Malamang na masama ang loob ng senior sister na si Sicarius para sa kanya. Siguro hindi lang niya alam kung paano makarating dito. Balita ko may isang bata na hindi nagpakita sa anumang mga aralin. Ang general ay nagagalit tungkol dito sa simula ng bawat klase, na nanunumpa na siya ay magtuturo sa kanya ng isang leksyon. Baka siya yon. Tahimik. Isang malakas na boses ang pumuno sa auditorium. Nang malapit nang makalusot si John sa karamihan, naghiwa-hiwalay ang dagat ng mga estudyante nang ang isa sa mga matatanda ay tumalon mula sa entablado, at dirdiretsong lumapag sa kanyang harapan. Hindi pa kita nakikita. Ang lakas ng loob mong malate. Maglakas loob kang hindi magsuot ng uniforme sa paaralan. Tanungin kita, banibiro mo ba ako? Isang nakakatakot na sulyap ang nasa titig ng matanda. Ang puti ng kanyang buhok ay nagbibigay diin sa kanyang berdeng mga mata. Isang mahabang balbas ang umuusad pabalik-balik sa bawat salita niya. Ang kanyang mga kunot ay tila nakatutok sa kanyang noo. Dapat mula sa mga dekada ng pagsimangot, muttered John. Karaniwan, ang isang normal na tao ay hindi maaaring marinig ang kanyang mga salita. Sanay na si John sa mga maiinis na komento, maaaring ito rin ang naging paraan ng kanyang pamumuhay. Ngunit, nakalimutan niya na ito ay karaniwang isang mundo ng mga sobrang tao. Ano ang sinabi mo? Walang salita si Ava, na nakatayo sa tabi ni John. Papatayin ba siya na wala sa sarili sa loob lamang ng ilang segundo? Parang sasampalin ni Ava ang sariling noo. Nakalimutan niyang ipaalam kay John ang tungkol sa The General. Tumingin si John sa mga mata ng general ng mahinahon. Parang hindi siya nabalisa sa aura ni General, kahit kaunti. Kung ikukumpara sa aura ng kanyang ama, ito ay walang iba kundi isang biro. Sa katunayan, malamang na maiihi ng lalaking ito ang kanyang pantalon habang nakatayo lang sa harap ng isa sa mga nasasakupan ng kanyang ama kung ito lang ang mayroon siya. Pasensya na Teach, medyo nakahiga talaga ako sa kama.
Sinubukan ni John na ipaliwanag ang kakaibang pinagdaanan ng kanyang kaluluwa na naging dahilan ng kanyang pagkakatulog ng mas matagal kaysa sa inaakala niya, kaya nagresulta sa pagkawala niya ng marami sa mga aralin. Sa kasamaang palad, tila hindi niya napansin ang lahat ng kakaibang tingin na nakukuha niya. Ang pinakakinasusuklaman ng general ay mga dahilan. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang iyong kwento o kung gaano kahusay ng iyong aso ang iyong araling bahay, pinakamahusay na itago ang lahat sa iyong sarili dahil sa takot na lumala ang lahat. Siyempre, walang ideya si John tungkol dito. Ang katotohanan ng lahat ng ito ay siya ay tinalikuran ng mga guro, kaya walang dumating upang ipaalam sa kanya ang anumang bagay. Ang kanyang kwento tungkol sa kanyang kaluluwa ay isa pang magandang dahilan, ngunit siya lamang ang nagbigay ng mukha sa general na ito. Napagpasyahan niyang kunin ang ilan sa mga payo ni Ava at tumalikod ng isang beses. Ngunit ang resulta ay, pakiramdam ni Ava ay mabilis siyang tumatanda. Itong lalaking ito. Tumahimik ang silid pagkatapos ni John sa kanyang paliwanag. Nanginginig ang general. Namumula ang mukha niya at bumibilis ang paghinga. Matagal na panahon na ang nakalipas nang may isang estudyanteng nang ahas na galit siya ng ganito. Wait, General? Please? Boses ni Ava ang umalangaw-ngaw sa kwarto, may president para sa pagliban sa klase dahil sa injury. Maaari kong patunayan ang kanyang kwento. Nagtaas ng kilay si John. Mukhang hindi naman masyadong masama si Big Ava, nagsinungaling sa kanyang mga ngipin para sa kanyang kapakanan. Wala akong pakialam. Nawawala ang isang buwang halaga ng mga klase. Pagharap sa iyong guro ng walang paggalang. Huli sa pagsusulit. At ang pinakamasama sa lahat, binibigyan ako ng mga kalokohang dahilan. Umalis na. Pinatalsik ka. Kabanata 23. Nagtaas ng kilay si John pero hindi naman talaga masyadong nagparamdam. Sa totoo lang, sapat na siya sa paaralang ito. Kung ganito lang ang pakikitungo nila sa kanya, kung bakit pa nila siya papayagan na pumunta sa akademyang ito in the first place ay lampas pa sa kanya. Napasapaw si John sa noo, unti-unting bumalatay sa mukha niya ang inis. Kahit nagalit siya sa paaralang ito, kailangan pa rin niya ito. Hindi niya maaabot ang alinman sa kanyang mga layunin kung hindi niya malalampasan ang pagsubok na ito. Ang kanyang unang pagkakamali ay sinusubukang umatras sa unang lugar. Wala siyang oras o pasensya na kunin ang mga bagay na gusto ni Ava. Ang pagsisikap na dalhin ang mga bagay sa ganoong paraan ay nagpunta sa kanya sa sitwasyong ito sa simula. Kaya, gagawin niya ang mga bagay sa kanyang paraan. Sa paraang palagi niyang ginagawa sa kanila. Ikaw ba si The General? O isang dancing monkey? Kung paano mo matatawag ang iyong sarili na isang guro ng anumang bagay ay lampas sa akin. Kung hindi dahil sa libro, wala na akong school uniform na isusuot in the first place, let alone knowing anything about this Basurahan Academy. Maliwanag, wala kang alam tungkol dito, o wala kang pakialam. Naabot mo ba nang malaman mong may estudyante ka mula sa mortal world? Nabalitaan ko na ang dami mong oras sa klase mo nagrereklamo tungkol sa akin, pero hinanap mo ba ako sa labas ng klase? Tinubukan mo ba? At tinatawag mo ang iyong sarili bilang isang tagapagturo. Dahil ikaw, bilang isang guro ay hindi masyadong nagmamalasakit sa iyong tungkulin at nagsasalita ng hindi mo na sinusuri ang mga katotohanan, bakit ako mag-aalaga? Gusto ko ba talaga ng mga gurong tulad mo na nagtuturo sa akin ng kahit ano? Dumagundong ang boses ni John sa kwarto. Nagtaas ng kilay ang matanda na nanatili sa entablado, na interesadong tumingin kay John. May relasyon siya kay libro. Sapat na bang tawagin siya sa kanyang unang pangalan? Ipinahihiwatig niya na may pabor sa kanya si libro. Sisubog na sana ang general nang biglang umalangaw-ngaw ang boses ng matanda. Huwag kang makinig sa gulo ng mga bata, general. Hindi magandang tingnan para malaman ng mga tao na pumatay ka ng isang estudyante dahil sa ilang salita. Mayroon talagang isang president para sa nawawalang oras dahil sa matinding pinsala. Dahil ang isang gintong estudyante ng aming paaralan ang nagsalita para sa kanya, hindi ito maaaring maging isang kasinungalingan, hindi ba? Pinagalan ng general ang kanyang paghinga. Marahil ay mas tanggap siya sa mga salitang binibigkas mula sa mga itinuturing niyang kapantay niya. Pero,
Wala sa mga iyon ang ibig sabihin na talagang sinadya niyang pabayaan ang mga bagay na ganito. Talagang may balak siyang patayin si John sa kinatatayuan niya, ngunit ang biglaang pakikialam ng matanda na ito ay naputol na ang landas na iyon para sa kanya. Sa kasong iyon, mayroong anumang napakaraming paraan na magagamit niya upang pahirapan ang munting bastard na ito. Dapat may parusa pa rin. Ang pagpapatalsik sa iyo ay nagpapadali ng mga bagay. Dahil sinabi mo na hindi mo kailangan ng berong tulad ko, dapat ay medyo makapangyarihan ka. Napuno ng mga bulungan ang silid. Ano ang sinasabi ng general, malinaw na walang cultivation ang batang iyon. Imposibleng maging malakas siya. Simple lang ang parusa mo. Kung hindi ka makakagawa ng 1,500 pounds na puwersa sa mga detection stone, huwag mong isipin ang pagtaka sa parusa. Napangiti ang general, tingnan natin kung paano ka makakaalis dito. Napansin kong wala kang cultivation. Pero dapat may dahilan kung bakit ka nakapasok sa paaralang ito, kaya dahil baka may likas kang pisikal na lakas, nabangga ko ito ng hanggang 1,500 pounds. Walang paraan na ang likas na pisikal na lakas ay makapagbibigay ng ganoong kalaking tulong. Kunin ito bilang parusa sa hindi paggalang sa akin. Tumingin si John sa general, tila nauunawaan ang kanyang iniisip. Nakangiting sabi niya. Oh, ayan yon. Sige bakit hindi? Ngunit, bakit hindi gawin itong mas kawili-wili? Bakit walang taya? Isang taya. Ano ang maaaring magkaroon ng isang batang tulad mo na posibleng gusto ko? Sigurado akong makikita mo kaagad. Pero, gawin na lang natin sa pera, paano? Postahan kita ng 10,000 malalim na bato na maaabot ko sa markang itinakda mo. 10,000. Iyan ay hindi isang maliit na bilang, kahit na para sa isang elder. Umalangaw-ngaw ang silid na may patahimik na mga bulong. Parang himeteyan si Ava, napakagulo ng batang ito. Sa palagay ba niya ay maaari niyang ipahiya ang general na humindi sa taya bilang isang moral na tagumpay bago masipa? Malinaw na hindi niya alam ang tungkol sa pagkagumon sa pagsusugal ng general. Nagsimula ang general, medyo nagulat. Pero, nag-smirk siya, tingin mo kaya mo akong paglaruan. Masyado kang bata ng isang siglo para dyan. Oo naman, 10,000 malalim na bato. At, dahil sigurado akong wala kang ganoong halaga, sigurado akong sapat na ang halagang iyon para bilhin ang iyong buhay. Kapag natalo ka, magiging utusan kita hanggang sa magsawa ako sa pagwawalis ng basura sa sahig ko. Nakangiting sinabi ito ng general, ngunit maya-maya'y napawi ang kanyang ngiti. Dahan daw ang naglakad si John papunta sa stage. Nang hindi lumingon, mahinang umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Sige bakit hindi? Sa unang pagkakataon, medyo nakaramdam ng kaba ang general. Siguro alam niya na ang pagiging lingkod ng isang elder ay mas mabuting buhay kaysa sa kanyang pinamumunuan noon. Naisip ng general, sinusubukang aliwin ang sarili. Umabot si John sa entablado at ikinulong ang kanyang mga kamay sa kabilang elder, salamat sa tulong mo senyor. Ilang pagsubok ba ang makukuha ko? Ngumiti ang matanda. Mayroon kang 3 pagtatangka upang maabot ang marka. Tingnan natin kung bakit interesado ang libro sa iyo. Tumingin si general na may nakakagulat na seryosong tingin sa kanyang mukha. Masama ang kutob niya dito. Tumayo si John sa harap ng isang detection stone at huminga ng malalim. Inikat niya ang kanyang paa at hinigpitin ang kanyang kaibuturan. Ang kanyang anyo ay medyo maganda, ungol ng general. Tumango si Ava bilang pagpapahalaga. Pang! Lumipad ang numero, lumipad sa itaas ng bato. 400, 700, 750, 800. Maaari siyang gumawa ng 800 pounds na puwersa. Akala ko wala siyang cultivation. 800. Maging si John ay nagulat. Sa katotohanan, ang John ay umaasa sa 3 hanggang 400 sa pinakamahusay. Kung tumutok siya sa kanyang anyo at makakuha ng isang disenteng hangin, naniniwala siyang makakapasa siya ng 400 sa kanyang katawan lamang. Kung ginamit niya ang kanyang mga binti sa halip na ang kanyang kamao, kumpiyansa siya sa paghawak ng hindi bababa sa 200 pounds na higit pa doon. Ngunit ito, hindi inaasahan kahit sa kanya. May kaugnayan ba ito sa aking kaluluwa? Ngunit wala akong nabasa tungkol sa pagpapalakas ng kaluluwa sa katawan.
Tama si John, nakikita. Ang isang kaluluwa ay nangyari ng tamang lalagyan. Alam ni John na nakatulog siya ng mahimbing, dahilan para mali siya sa pagkalkula kung gaano siya katagal na nawala. Pero, hindi niya alam kung bakit. Ang katotohanan ng bagay ay na ang katawan ay sisidlan ng kaluluwa. Kung walang sapat na malakas sa katawan, ang pagkakaroon ng makapangyarihang kaluluwa ay isang parang bata na pangarap. Masasabing ang dahilan kung bakit tila tumalon ng malaki ang kaluluwa ni John habang natutulog siya ay dahil sa dalawang salik, ang martial world's environment at ang sobrang chi ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, may nag-click para kay John. Napagtanto niya na malapit na siyang maghanap ng paraan upang palakasin ang kanyang katawan, kung hindi, hindi na niya makikita ang tunay na potensyal ng kanyang kaluluwa. Hindi kaya ang innate soul ay higit pa sa inaakala niya, ngunit pinipigilan siya ng kanyang mortal na katawan hanggang ngayon. Ngumiti si General, gaya ng naisip ko, mayroon siyang likas na pisikal na lakas. Ngunit masyadong masama. Maaaring sapat na upang makapasa sa regular na pagsusulit, ngunit ang taya na ito, bagaman. Nakakahiya, kakaiba ang katawan mo. Magiging mabuting lingkod ka, na puno ng tawa ng General ang silid. Napangiti ng mapait si Ava, masyado siyang walang ingat. Masyado siyang confident. Pumalaklak si John, huwag kang katawa-tawa, may dalawa pa akong pagsubok. Kabanata 24. Pumalaklak ang General, isa akong guro. Malinaw kong alam na ibinibigay mo ang lahat sa strike na iyon. Maliban kung mahiwagang tumalon ka sa paglilinang, mabibigo ka sa aming munting taya. Ngunit, kung gusto mong magpatuloy sa paglalaro, paglalaroan kita. Sige lang. Napangiti ng mahina si John, there's a reason I have no cultivation actually. Pinugol ko ang aking oras sa akademya kasama ang pangkat ng Array Alchemy. Nung hindi pa ako na-comatose ay nagningning ang mga mata ni John ng gintong liwanag nang magsimulang mabuo sa harapan niya ang isang napakagandang hanay, pabagalan ko ito para makita nila. Ngunit, gagawin ko lang itong 2x amplification array, hindi na kailangang maghirap. Gusto ko lang ipakita ito ng kaunti. Sa ganitong paraan, hindi nila masasabing nanloko ako tulad ni Uncle Ale. Makalipas ang 1 minuto, nabuo ang isang array. Nanginginig ang magiliw na matanda. Kung tutuusin, hindi na niya napigilan ang sarili mula nang magsimula si John. Innate aurora, at mabilis siyang nakabuo ng array. Ngunit ang kanyang lakas ay masyadong mahina. Kung gusto niyang pumasa, kailangan niyang maabot ang 1.875x, ngunit paano ito magiging posible para sa isang brat na nagsimula lang sa Array Alchemy? Kahit na ang mabait na elder ay may kaunting kaalaman sa mga array, wala siyang paraan upang sabihin ang pagiging epektibo ng array sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Hintayin na lang niya na subukan ito ni John. Pawis na pawis ang General, huwag kang maging sapat, mangyaring huwag maging sapat. Lubog na ako sa utang, hindi ko kakayanin na mawala ang napakaraming malalalim na bato. Ang tanging dahilan na mayroon ako ng ganito sa akin ngayon ay dahil nagtatrabaho ako bilang isang bookkeep para sa asosasyon ng pagsusugal, paano ko ipapaliwanag ang pagkawala ng lahat ng perang iyon. Puputulin na sana ng General ang kanyang balba sa kanyang baba. Ngumiti si John. Ang hanay ng amplification ay nag-hover malapit sa harap ng kanyang kamao habang siya ay naghahanda na maghagis ng suntok. Pang! Lumipad ang mga numero. Halos himatayan ang General. 2x na bisa. 1600 ang nakahover sa mga detection stone. Lumingon si John sa karamihan at ngumisi. Tulad ng nakikita ninyong lahat, ito ang kapangyarihan ng mga arrays. Mababago nito ang kapalaran ng isang batang walang cultivation na tulad ko, sa isang may kapangyarihan ng isang high-tier first-level foundation stage fighter. Halos isang peak level 1. Oo. Ngunit naglaan ka ng 1 minuto upang iguhit ito, walang maghihintay sa iyo ng ganoon katagal sa labanan, itinuro ng isang tao. Ang pagbubulong-bulungan sa karamihan ay ang pangkalahatang pagsang-ayon. Ngumiti si John at tumango, inaasahan ito. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang oras na kailangan ko ay hindi mahalaga? Sa katunayan, lahat kayo ay magagamit din ito. Naghari ang katahimikan sa silid. Huwag kang katawa-tawa.
Maaaring wala tayong masyadong alam tungkol sa array alchemy, ngunit kung ganoon lang kadali, gagawin ito ng lahat. Tingnan mo, first year ka na, pero walang cultivation. Paano ka magkakaroon ng walang paglilinang kung hindi ka gumugol ng maraming taon sa array alchemy sa halip na martial arts? Malamang wala ka pang alam na martial techniques. Tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Mayroon talagang paraan para agad kang maging isang array alchemist master, pumitik si John sa kanyang mga pulso at lumabas ang 10,000 amplification array plates, maaari mo ring i-stack ang mga ito. Ang mga mata ni John ay kumikislap, nadurog ang 2 plato at nagdulot ng 2 napakalaking array ng amplification na lumitaw. Pang! 2,400. Maaari kang maging mas malakas kaysa sa isang peak first level foundation stage fighter. Magkano? Hindi, ibenta mo sila sa akin. Hindi. Ako. Breed? Maraming pwedeng puntahan. 2 malalim na bato lamang bawat plato. Kahit na ito ay mahal, ito ay isang napakahalagang hakbang sa pag-save ng buhay. Sabi ni John na may nakakalokong ngiti. Ginagamit niya talaga ang pagsusulit na ito bilang palengke, umiling si Ava, tumatawa. Siya ay talagang dumaan sa isang umiikot na hangin ng emosyon ngayon. Magpapaliwanag pa sana si John nang dumagsa ang mga tao. Mukhang minaliit ko ang demand. Bago matapos ang kalahating oras, wala na ang lahat ng plato. Ang ilan ay umalis na nabigo dahil maraming estudyante ang bumili ng higit sa isa. Dahil mayroong libu-libong unang taon, hindi maiiwasang maubusan sila. Napagtanto ito, ngumiti si John, madedagdagan pa ako. Ang presyo ay palaging magiging 2 malalim na bato para sa amin sa mga unang taon. Dapat tayong magkadikit. Itataas ko ang presyo para sa mga matatandang mag-aaral upang ang mga matatanda na may ganitong mga plato ay magiging napakabihirang. Naghiyawan ang mga tao. Nang papaalis na ang general, naramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat at mapait siyang napangiti. Kumusta general, naniniwala ako na mayroon tayong taya. Isang madilim na tingin ang lumitaw sa mukha ng general, ngunit sa liwanag ng kanyang reputasyon, wala siyang sinabi, itinulak ang isang berdeng singsing patungo kay John. Eto ang pera mo. Bago pa man makatingin si John ay wala na siya. Sa pagbabalik tanaw sa ibaba, iniunat ni John ang kanyang sentido at may puwang na halos 3 metro ang taas, haba at lapad ang lumitaw sa kanyang isip. Ang mga bato ay nakasalansan ng maayos, sa kabuuan ay 10,000. Masarap sa pakiramdam ang 30,000 malalim na bato. Mahilig ka talagang mag-alala ng mga tao, isang melodic na boses ang nagmula sa likuran ni John. Paglingon niya, nakita niya si Ava. Lahat sa isang araw na trabaho. Ngumisi si John. Ang pagkakaroon ng ganoong kagandahan ay nag-aalala para sa akin, paano ako hindi magiging masaya. Huwag kang katawa-tawa, mas marami kang yaman kaysa sa karamihan ng matatanda ngayon. At malinaw na plano mong gawin ito muli. Mag-ingat ka, binigyan mo lang ng dahilan ang mga nakatatanda para sundan ka. Ngumiti si John, nag-aalala ka sa akin. Ibig sabihin bibigyan mo ako ng date ko. Huwag kang katawa-tawa, mahina ka para makasama ako, sabi ni Ava, na iniikot ang kanyang mga mata. Walang sinabi si John pero lihim siyang tumango, 5th layer of the foundation stage and only 17 years old. Sa ngayon, nalaman ni John na madali niyang nakikita ang mga paglilinang ng mga nasa foundation stage. Isang mabilis na sulyap lang ang kailangan. Si Ava ay, sa katunayan, isang henyo ng Focus Academy. Isang maikling blonde na babae ang pumunta sa likod ni Ava, hinawakan at kinakapa ang kanyang dibdib bago pa makapagsalita si John. Tumaas ang isang kilay ni John bago nabasa sa paningin. Ito ay isa upang makita, tunay. Nagpalaki na naman ba sila? Ito ay katawa-tawa, paano ka magkakasya sa iyong kipaw? At pagkatapos ng lahat ng effort na iyon ay ginugol ko ang pagpili ng damit para sa iyo, Dick. Ang batang nanunood ng eksenang ito ay nakaramdam ng apoy na nagninanga sa kanilang mga bituka bago hinampis ni Ava ang mga kamay ni Tammy. Stop it Tammy, we still have to mediate the rest of the exam. Itong si Tammy ay nakasuot din ng green elite student's robe. Pero, parang 3rd year na siya. Hello?
Dapat ikaw si John? Ako si Tammy Storm. Ang aking munting Ava ay marami nang sinasabi tungkol sa iyo. Pinagmasdan ni Tammy ang reaksyon ni John, para tingnan kung magre-react ba ito sa narinig niyang apelyido, ngunit nagulat siya nang makitang wala ito. Ikinagagalak kong makilala ka, Tammy. Sa tingin ko, tama ka, ang batang Ava ay lumalaki sa harapan natin. Ginagawa mo ang pinakamahalagang uri ng pagsasaliksik sa aking paningin. Hindi napigilan ni Tammy ang humagalpak ng tawa matapos marinig ang sinabi ni John. Na-curious lang siya tungkol sa dapat na unang taon mula sa mortal world, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kawili-wili ito. Hindi man lang nakakuha ng pagkakataong makasagot si John bago tanggayan ni Tammy si Ava at napakalayo na nila para makaabala siya. Binigyan siya ni Ava ng apologetic smile habang kumakaway din. Humikab si John at nagsimulang maglakad palayo, sa tingin ko ay mag-swimming ako, pagkatapos ay umidlip. Habang naglalakad si John palayo, kausap ni Tammy si Ava. Medyo kawili-wili siya, alam mo, sabi ni Tammy. Anong ibig mong sabihin? Well, pinaalam ko sa kanya kung ano ang apelyido ko, pero hindi nagbago ang mga mata niya sa kabila ng sama ng loob niya kay Darius. Purong tao talaga siya, kayang paghiwalayin ang mga gawa namin ng pinsan ko ng malinaw. Mabuting tao siguro siya, nakangiting sabi ni Tammy. Binigyan ni Ava ng kakaibang tingin ang kaibigan, bago umiling, hindi talaga kita naiintindihan. Ikaw ay mas malalim kaysa sa mga taong nagbibigay sa iyo ng kredito, mas matalino rin. At tiyak na mas malakas. Kabanata 25. Bukod sa amplification array na ito, nakakagawa din ako ng hardening at defensive array. Kung gagawin natin ang mga ito sa isang tiyak na pamantayan, ang hardening at defensive arrays ay magagawa ng bawat isa na harangan ang isang pag-atake mula sa isang peak first layer ng foundation stage fighter. At ang mga resulta ay magiging mas mahusay kung sila ay nakasalansan. Bumalik si John sa pangkat ng array alchemy. Sa ngayon, ang lugar na ito ay halos kanyang pangalawang tahanan. Sa totoo lang, mas marami pa siguro siyang oras dito kaysa sa sarili niyang kwarto. Ang tanging dahilan kung bakit siya bumalik sa kanyang dorm ngayon ay para mahimatay at matulog. Ngayon na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa panggigipit sa kanya ng kanyang mga guro, nauna na siyang mag-self-study. Sa mga pondong mayroon si John ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala ng marami. Siya ay tumigil sa pagkain ng mga pagkain mula sa kanyang mortal world at nagsimulang kumain ng lutuin ng martial world. Ang resulta ay ang kanyang katawan ay lumalago ng mas malakas araw-araw. Nalaman niya na patuloy niyang nilalabag ang kanyang mga limitasyon at ang kanyang kaluluwa ay nakinabang ng malaki, pinahusay ang kanyang array alchemy ng husto. Siyempre, ang pangkat ng array alchemy ay nakinabang din ng malaki. Kung hindi dahil sa pagpupumilit ni Uncle Ale, malamang na nakalayo na sila sa kubo na lugar na ito. Eli, maaari kong subukan at ituro sa iyo kung ano ang alam ko tungkol sa bilis ng arraying. Kung naiintindihan mo, makakatulong ito sa iyo kapag nagising ka na ng sarili mong aurora. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakayanan ni Eli ang procedure sa paggising sa kanyang aurora. Kahit na nag-alok si John na magbayad para sa pagsisimula, si Eli ay tumanggi. Ngumiti si Eli bilang pasasalamat ngunit umiling pa rin hindi. Salamat John, ngunit ang mga teorya sa likod ng iyong bilis ng pag-aayos ay masyadong abstract para sa akin. Bago ako makarating doon, kailangan kong maunawaan ang orihinal na array hanggang sa punto kung saan magagawa ko ang katulad mo at gumuhit ng 2x amplification. Sa palagay ko hindi mo alam kung gaano kahirap para sa aming mga regular na tao na gawin iyon. Pero, magsisikap ako. Gusto ko rin mag-contribute. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, mapait na ngumiti si Eli. Maging siya ay nakalimutan kung gaano kalaki ang halimaw na si John pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya araw-araw. Ngayon lang niya naalala matapos ang daming sinabi. Ngumiti si John. Malaki ang respeto niya sa mentality ni Eli. Ang pag-unawa sa mga limitasyon ng isang tao ay isang mahalagang katangian para sa isang tao. Bagaman, isa pa ito sa maraming turo ng kanyang ama na palaging binabaliwala ni John. Don't give me that look, Eli. You're a little monster in your own right.
Ang mga komplikado ng isang halaman ay mapatlo kung ihahambing sa mga komplikado ng pagpapalaki sa kanila. Lalo na kapag kailangan mong magpalaki ng mga halaman na magkakaibang mga katangian ng magkasama. Panimula ni Eli bago namula ng husto. Tila hindi niya kinaya ang papuri. Si Eli ang hardinero para sa kanilang maliit na paksayon, ngunit ang gawaing ito ay hindi kasing dibesang gaya nito. Ang sinumang sumubok na magtanim noon ay alam kung gaano sila kasakit ng ulo, at iyon ay mga halaman sa mortal world. Ang mga halamang gamot at halaman ng martial world na ito ay ibang halimaw sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa masasabi ni John, napakahusay ni Eli dito kaya hindi na siya kailangan pang bantayan ni Uncle Ale. Hindi pa nakakaalam si John sa landas ng alchemy ng Array Alchemy, ngunit napagmasdan niya noon si Uncle Ale at marami siyang nabasa tungkol dito. Sa katunayan, alam ni John na kung gusto niyang palakasin pa ang kanyang katawan ng walang cultivation technique, kakailanganin niya ng alchemy. Sa kaalamang naipon ni John, alam niya na ang mga halamang gamot na ginagamit sa paggawa ay halos kasing halaga ng mismong proseso ng paggawa. Masasabing sa pagkaunawa ni Eli sa mga immortal herbs ng mundong ito, hindi man lang nagmalabi si John sa kanyang papuri. Huwag kang mag-alala munting John, maaaring hindi ako gaanong dalubhasa sa Array, ngunit ang dahilan kung bakit nila ako pinalibot sa akademyang ito ay dahil sa aking alchemy. Bagamat hindi masasabing top-notch ang purity ng aking mga pills dahil sa mga hadlang na itinakda ng isang puwersahang nagising na Aurora, nakakapag-forge pa rin ako ng 4th common level na pills na may 50% na bisa. Kung hindi ka makakaasa sa iyong Tio Ale para sa anumang bagay, maaari mong gawin ito para dito. Pumalaklak si Tio Ale, ang gulo-gulo niyang buhok ay biglang naging mas sense. Ano pa ang maaaring maging sanhi ng ganoong bagay kung hindi pill concocting? Malinaw ang pasasalamat na naramdaman ni John. Hindi man siya umimik ay nakaukit sa kanyang puso ang kabutihang ipinakita sa kanya. Kung hindi dahil kay Uncle Ale na gumamit ng mga pondong kinita niya sa pamamagitan ng kanyang pill concocting para tulungan siya, paano pa kaya ni John ang lahat ng array plates na nabili niya noong first year exam? Masasabing kung wala si Tio Ale, si John ay mangungulit at mangangamba pa ng isang lugar dito. Ngumiti si John, sa tingin ko, sapat na ang array theory na nagawa ko sa ngayon. Matutulungan kitang tanggalin ang mga halamang iyon, Eli. Kailangan kong magkaroon ng mas magandang pakiramdam para sa mga halamang gamot. Pumalakpak si Eli, biglang nagliwanag ang mga mata. Naramdaman ni John na halos medyo sobra na ang kanyang pananabik, ngunit huli na ang lahat para bawiin niya ang kanyang mga sinabi. Sa wakas, ilang tulong. Napakarami. By the way, saan ang garden mo? Akala ni John magtatanong. Dahil napagdesisyonan niyang matuto ng kaunti pa tungkol sa alchemy, maaari rin siyang sumabak muna at maranasan ang hardin na ito kasama si Eli. Nako, nasa Potty Neva Peak talaga. Mamaya, pwede na tayo. Kung sinuswerte tayo, baka makita natin ang prin. Namula ang mukha ni Eli nang putulin niya ang kanyang huling sinabi. Halos ilabas na niya ang kanyang panloob na pag-iisip. Sa kasamaang palad para sa kanya, nahulaan ni John ang nais niyang sabihin. Ang prinsesa. Napakurap si John bago siya ngumisi ng nakakaloko. Nang mahuli, mas namula si Eli. Ano ang kinakatakutan ko? Hindi ba ito ang pinag-uusapan ng mga lalaki kapag sila lang? Sinubukan ni Eli na i-hype ang sarili sa kanyang isipan. Nagkwento lang siya tungkol sa crush niya, what was the big deal? Wala talagang naging kaibigang lalaki si Eli. Siya ang bunso sa dalawa at ang kanyang nakatatandang kapatid ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Kaya, sa buong buhay niya, napapaligiran siya ng kanyang kapatid na babae at mga kaibigan nito. Iisipin mo na ito ay magbibigay sa kanya ng kaligtasan sa mga kababaihan, ngunit siya ay nabubulok at kinakabahan din sa kanilang paligid. Well, sa paligid ng isa sa partikular, gayon pa man. Ibinuga ang kanyang dibdib upang magkaroon ng kumpiyansa, nagsimulang magpaliwanag si Eli habang ang kanyang mga kamay ay gumalaw sa bawat halaman. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang Academy Head Potty Neva ay may isang anak na babae lamang. Nakatira siya sa Potty Neva Peak.
Karaniwan, ang mga nagpadala ng inapo ng mga pamilyang haligi ay naninirahan din sa kanilang sariling mga taluktok. Ngunit ang pamilyang Potieniev ay pares lamang ng mag-ama kaya, siya ay sapat na mabuti upang payagan kaming gumamit ng isang bahagi ng kanyang teritoryo upang magtanim ng ilang karaniwang halaman, binigyan niya kami ng medyo malaking clearance sa kanyang kagubatan. Mas maganda siya kaysa sa ibang Pillar family descendants. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, halos tumakbo si Eli sa kanila, sinusubukang itago ang kanyang kahihiyan nang magsalita siya tungkol sa batang babaeng kilala ng lubos ni John. Ngumisi si John. Gusto mo siya, ha? Sino pa kaya kung hindi si Delia? Kabanata 26. Walang pakialam si John. Wala siyang nararamdaman para kay Delia, akala niya lang ay hot ito. Bawal ba siyang manligaw sa magagandang babae? Kahit na pagdating kay Eva, wala rin itong nararamdaman para sa kanya. Sa totoo lang, nakaugalian lang niyang mang-aasar ng mga babaeng nakakaakit, hindi naman niya ito masyadong pinag-isipan. Noon pa man ay sinasabi ng kanyang ina kay John na may mararamdaman siyang kakaiba kapag nakilala na niya ang babaeng gusto niyang makasama. Marahil ay medyo walang muwang sa kanya ang magtiwala ng husto dito, ngunit hindi niya naramdaman ang kakaibang pakiramdam mula sa alinman sa dalawang iyon. Kung tutuusin, hindi pa naranasan ni John ang ganoong pakiramdam. Well, hindi naman buo. Hindi man lang hinayaan ang kanyang isip na kumpletuhin ang pag-iisip na hindi ito lumilitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang nagninangas na tempered beauty. Umiling si John. Masyadong komplikado ang mga bagay na iyon, ayaw na niyang isipin pa. Dahil may nararamdaman si Eli para kay Delia, hindi na nagdalawang isip pa si John na i-cross off ang listahan ng mga beauties to be teased. Hindi na siya nagdalawang isip. Pumalaklak si John. Mabait naman siguro ang prinsesa. Nakapunta na noon si John sa Pottieneva Peak, ngunit hindi niya naalala na nakakita siya ng clearance na sapat na malaki para sa isang hardin sa kagubatan. But, then again, saglit lang siya doon at tinahak ang tuwid na daan papuntang elevator. Kaya, hindi nakakagulat na namiss niya ang mga hardin ni Eli. Napabuntong hininga si Eli, ang kanyang titig ay tila umaambon na parang isang dalagang naliligaw sa pag-ibig. Oo, napakahusay niyang gumamit ng espada. Madalas ko siyang naririnig na nagsasanay kapag nag-aalaga ako sa hardin. Parang ang unang taon para sa Pillar family class na ito ay puro katawa-tawa ng mga henyo. Nahigitin na nila ang kanilang mga nakatatandang kapatid sa paggamit ng talento. Narinig ko ang mga chismis na ang mga pamilya ng haligi ay nag-aayos sa kanila para sa darating na Big Sec tournament. Ang ilan sa kanila ay umabot pa sa 5th player ng foundation stage kahit unang taon pa lang. Tech tournament. Nagpatuloy si John sa pamimitis ng mga buto habang nakikinig kay Eli. Minsan iniisip ko na nakatira ka sa ilalim ng bato, John. Ang torneo ng Big Sec ay isang torneo sa ating mababang antas ng akademya. Ilang malaking sekta sa itaas ng ating nasasakupan ang dumarating upang manood, at kung gusto nila ang ating mga talento, ang mga napili ay makakapag-aral sa kanila. Ito ay isang malaking bagay ng prestihiyo para sa amin at nagpapasya din kung magkano ang mga mangyayari na makukuha namin para sa susunod na ilang taon. Ang kapaligiran ay nangyayari bawat kalahating taon pagkatapos ng pagsisimula ng taon ng paaralan. Wait, tinawag talaga nila ang sarili nila na Big Sex. Anong klaseng stupid name scheme yan? Kaya bakit sila mag-alaga ng mga henyo para sa isang ito sa partikular? Tanong ni John. Well, ito ay tila 100 taon na marka. Bawat 100 taon, ang isang espesyal na kayamanan na ibinabahagi ng malalaking sekta sa isa't isa ay sapat na na-recharge upang buksan ang isang maliit na dimensional na mundo na iniwan ng isang matagal ng patay na eksperto na tinatawag na Legacy World. Pag-isipan mo yan. Upang buksan ang isang dimensional na mundo bilang isang lugar ng libingan, ang ekspertong iyon ay dapat na, sa pinakakaunti, lumampas sa antas ng santo at ang kanilang pag-unawa sa spatial na kalooban ay maaaring umunlad pa sa antas ng isang layunin. Iyan ay isang antas ng dalubhasa na hindi ko moari. Sa unang pagkakataon, talagang nabigla si John sa isang bagay sa mundong ito. Nagbubukas ng dimensyon para maging libingan mo.
Anong uri ng katawa-tawa na konsepto ito? Kahit na sa lahat ng teknolohiya nito, walang magawa ang mortal world ng John na malapit dito. Ngunit, bakit kailangan nila ng mga batang tulad natin na makapasok sa mga kaharian ng ganoon? Tanong ni John. Hindi ba't kapaki-pakinabang pa rin para sa mga matatanda at mga pinuno ng paaralan na makibahagi sa gayong mundo? Nakita niyang katawa-tawa na ang mga tao ay talagang nag-iiwan ng isang bagay na napakahalaga sa mga teenager na tulad nila. Ang pamahalaan ng mortal world ay hindi kailanman papayag na mangyari ang isang bagay na tulad nito. Bueno, ang mga mundong ito ay may posibilidad na magkaroon ng mga paghihigpit sa paglilinang o edad. At ang mga sapat na makapangyarihan upang masira ang mga paghihigpit na iyon, ay malinaw na walang interes sa mga kayamanang iyon. Isipin mo, kung ikaw ay namamatay at gusto mo ng isang karapat-dapat na magpatuloy sa iyong legacy, gusto mo ba ng isang taong matanda na at nagamit na ang kanilang potensyal na makuha ito? O gugustuhin mo bang makuha ito ng isang taong may pagkakataong malampasan ka? Nakita ko. Kaya, ang mga ekspertong ito ay naghahanap ng mga taong ipagpatuloy ang kanilang pamana kahit na pagkamatay nila. Naiintindihan ko. Naririnig ko na ang mundong nahanap nilang bukas sa oras na ito ay espesyal. Sa totoo lang, natagpuan na nila ang mundong ito maraming siglo na ang nakalilipas, ngunit pagkatapos ng daan-daang taon ay natukoy nila ang eksaktong lokasyon. Ngunit, kahit na, sa huling 4 na beses na sinubukan nilang buksan ito, ang kapangyarihan sa kayamanan ay hindi sapat. Sa taong ito, umaasa sila na ang 500 taon na halaga ng built-up na enerhiya ay magiging sapat na upang tuluyang masira ang mundo. Nagtaas ng kilay si John. Wow! Mukhang maswerte tayo this time. Pero, si Eli ay tumawa ng masama sa sarili. Huwag kang magbiro kay John, first years tayo na walang pillar family bakang. Paano tayo magkakaroon ng sapat na lakas upang makipagkompetensya sa mga halimaw na iyon? Baka may chance ka kung linangin mo at pagsasamahin ang pagkakaintindi mo sa array formation. Maaaring sapat na ang 6 na buwan para sa isang henyong tulad mo, ngunit hindi ako uunlad ng husto sa panahong iyon. Ngumiti si John. Sabay nating gagawin ito. Natigilan si Eli, ngunit mariing tumango. Ang hindi alam ni Eli ay walang intensyon si John na magtanim para sa hinaharap. Kung sasama siya sa mga kasiyahan, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan. Nagtrabaho ang dalawa sa katahimikan, isang komportableng kapaligiran ang naninirahan. Okay, tapos na. Pero puntahan natin si Prinaimin, alagaan natin ang garden. Natawa si John sa pagkataranta ng unang naging kaibigan niya rito. Sige, puntahan natin ang prinsesa. Namumula ang mukha ni Eli habang pinupulot ang basket at tumalikod, ayaw humarap kay John. Babalik ako bukas Uncle Ale, see you. Sabi ni John na kumaway sa binata. Nang sarado na ang pinto ng pangkat, makikita ang mga mata ni Uncle Ale na kumikislap sa pag-iyak, buti naman at nagkaroon ng kaibigan si Little Eli. Kabanata 27. Naglakad sina Eli at John sa library, dumaan sa pond at bookshelf at sa mga glass door. Huminto sa harap ng pangunahing elevator, ini-swipe ni Eli ang kanyang card. Ito lang ang elevator na papunta sa Potianeva Peak. Binigyan ako ng prinsesa ng isang card para makapunta doon, maaari kong hilingin sa kanya na kunin ka. I don't know if she'll accept though. It's almost like giving up the keys to her house, namumula na sabi ni Eli, baka sa tono niya ang pagmamalaki. Medyo natarante si John. Noong ako ay patungo sa akademya, nakita ko ang maraming nayon at tindahan sa iba pang mga taluktok. Bustling sila sa mga tao, sigurado ako. Bakit napakahigpit ng Potianeva Peak? Ang dahilan ay hindi ko sigurado. Ang alam ko lang ay ang Potianeva Peak ang tanging para lamang kay Delia. No wonder wala siyang bantay. Bakit kailangan niya sila sa ganoong lugar? Mukhang madali niya akong binitawan. Mayroon pa talaga kaming responsibilidad bukod sa pag-aalaga ng mga halaman at pagtatanim ng mga bago. Dahil doon, malamang na magkita tayo ngayon ng prinsesa, sabi ni Eli na pilit itinatago ang pananibik sa boses. Oh, at ano yan?
Hindi rin ako sigurado sa mga detalye niyan, sabi ni Eli habang papasok sila sa elevator, pero kung ano ang tila, ang isang tao na pumunta dito ay medyo may sakit. And considering they have the help of the prinsesa, they probably have pretty high standing. Kung sino man ito ay nangangailangan ng patuloy na supply ng mga halaman na ating pinatubo. Hindi ako lubos na sigurado kung ano ang sakit, ngunit ang ilan sa mga halaman na kailangan nila ay may mga katangian ng pagsugpo, at ang iba pang bahagi ay may mga katangian ng mabigat na apoy. Kawili-wili, kaya marahil isang sakit na nakabatay sa yin, o mas partikular, isang lason na nakabatay sa yin. Tumingin si Eli kay John pagkatapos niyang pinindot ang peak button sa naka-flip na control panel. Marahil tama ka. Ngunit, kung isa sa alang-alang na ito ay isang taong may mataas na katayuan sa lipunan, na tila hindi pa rin makahanap ng lunas, maaaring hindi ito kasing simple ng ganoon. Tumango si John bilang pagsang-ayon, lihim na humanga sa pagsusuri ni Eli. Nang magpapatuloy na sana siya, may nakaagaw sa kanyang atensyon sa loob ng dingding ng elevator. Nakasakay na siya sa mismong elevator na ito noon kasama si Delia, ngunit sa ngayon ay tumataas na ang kanyang sentido, napansin niya ang malabong bakas ng ginto sa salamin na nakapaligid sa kanila na nagpapaalala sa mga lawa sa paligid ng paaralan. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang nakaraang malapit na ahit na may kamatayan. Eli, may tanong ako tungkol sa school ponds. Ano ba talaga sila? Actually, medyo interesado din ako dito. Nang tanungin ko si Uncle Ale tungkol dito, sinabi niya na sila ay talagang binubuo ng mga donasyong pagtatanim. Ang ilang mga alumni, para sa kapakinabangan ng paaralan, ay nag-donate ng kanilang paglilinang pagkatapos ng kanilang pagkamatay upang makinabang ang susunod na henerasyon. Nagiging mapagkukunan sila ng enerhiya at dugo ng buhay ng buong paaralan. Ang lahat ng mga pond ay konektado sa pamamagitan ng mga komplikadong tunnels upang ang power supply ay maaaring tumakbo sa lahat ng bagay. I'm sure kahit itong elevator ay tumatakbo dito. Tumango si John, willingly donated after their deaths, ha? Narinig ko rin na ang teknolohiyang ito ay dinala ng pamilyang Storm nang pumasok sila sa paaralan. Kung hindi dahil dito, bilang ang pinakahuling pamilyang sumali sa anim, hindi sila makakapantay sa lalong madaling panahon. Bago pa makasagot si John, bumukas ang mga pinto ng elevator at pumasok sila sa isang pamilyar na kagubatan. Paglabas ng puno, magkatabing naglakad sina Eli at John sa daanan. Ayaw ng prinsesa na masyadong makaistorbo sa kagubatan, kaya ito lang talaga ang daan. Para makapunta sa field, kailangan talaga nating mag-away sa matataas na damo at sanga, sabi ni Eli na biglang lumihis sa landas at tumalon sa isang palumpong. Tumango si John, na sumusunod sa likuran, mukhang tama ako. Pagdating dito, hindi mo malalaman ang unang lugar upang tumingin, lalo na ang paghahanap kay Delia sa lahat ng mga punong ito. Isa lang siguro si Eli sa mga nakakaalam ng daan dito. Hindi naman talaga kailangan ng mga bantay. Pagkatapos ng 20 minutong paglalakad, isang malambot na himig at malulutong na tunog ng pagputol ang sumalakay sa tenga nina John at Eli. Ang ritmo ng isang talim na naghihiwa sa hangin ay ganap na tumugma sa mga tunog ng plakang ng lyre, na lumilikha ng kakaibang halo ng ice-cold killing intent, at isang malambot na simoy ng taglagas. Si John at Eli ay nakatayo sa gilid ng isang clearance, na nabighani sa kanilang nakita. Ang mga patlang ng mga halamang panggamot na nahahati sa maayos na mga hanay ay nagpapahintulot sa banayad na daloy ng tubig na dumaloy sa matalinong binalak na mga ruta. Isang napakalaking lawa ang nasa kanang bahagi nito, na puno ng mga puting liryo, dahan-daang umuurong sa hangin. Isang batang babae na nakatseyongsom na kulay lila na mahigpit na nakakapit sa kanyang katawan, nakaupo ng magkadikit ang mga tuhod na nakaharap sa kanila, tumutugtog ng lira na nakapatong sa kanyang kondangan. Sa kanyang harapan, isang batang babae na kilalang kilala ni John, sumayaw na may talim sa kanyang kamay. Ang mga mahinang bakas ng malakristal na yelo ay umulan sa paligid niya habang siya ay humahampa sa hangin na may pagsasanay na paggalaw. Ang mga butil ng pawis ay pingong tumulo mula sa kanyang maganda at tanned na balat.
Umiikot, isang malamig na sabog ng hangin ang dumaan bago huminto sa harap ng isang puno, na iniwan itong walang marka. Unti-unting huminto ang musika, na tila nagiging sanhi ng panginginig ng mga liryo. Ang mga dahon ng cherry blossom ay dahan-daang nahulog mula sa mga nakapaligid na puno, na gumagapang sa lupa. Cherry blossoms, sa taglagas. Pinunasan ng maselang kamay ni Delia ang pawis sa kanyang noo. Huminga siya ng malalim, tumingin siya sa babaeng naka-purple. Salamat Kuya Madeline, sabi niya nang may matingkad na ngiti. Akmang magpapatuloy siya, may pumukaw sa kanyang paningin at tumangala siya para hanapin sina Eli at John. Medyo nagulat siya, anong ginagawa mo dito? Ikaw ay buhay. Hindi sumagot si John, dahan-daang naglakad pasulong. Medyo nagpanik si Eli, wala pa siyang oras para ipaalam kay John ang status ni Delia at kung paano siya hindi masungit, pero huli na siya. Long time no see, Delia. Nagdarasal ka ba sa aking kamatayan? Iyon ay hindi nababagay para sa isang babaeng tulad mo, halos madaig ng ngiti ni John ang kagandahan sa kinatatayuan nilang larangan, na nagpaiwan saglit na hingal si Delia. Nabulunan si Eli sa kanyang dumura, walang mga salita upang magsalita at walang luhang maiiyak. Magkakilala sila. Paano? At tinawag siya ng direkta sa kanyang unang pangalan. Kahit si Eli ay hindi naglakas loob na gawin iyon. Lumingon ang babaeng naka-purple, at napagtantong ito nga talaga ang John na narinig niya, ngumiti rin siya. Natigil ang ngiti ni John, ang kanyang tingin ay nakalock sa dalagang naka-purple. Napako ang kanyang mga mata sa maamong slope ng malambot nitong pink na labi. Ito ay isang hindi nagmamadali, casual na ngiti, ngunit ito ay tumatak sa sarili nitong malalim. Wala pa siyang nakitang mas maganda sa buhay niya. Wow! Kabanata 28. Masyado siyang maganda. Ang pinakamagandang babaeng nakita ni John. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun, na pinagsama-sama ng isang pare ng Chinese-style hairpin na may detalyado at marangal na 3 dimensyong disenyo na nakakabit sa kanilang dulo. Sa ganoong pagkakaayos ng kanyang buhok, pinatingkad nito ang kanyang mahaba, balingkinitang leeg at malinis na tindig. Ang kanyang malalaking mata ay isang magandang kulay ng ginto at ang kanyang mukha ay inukit ng maselang, perpektong nililok na mga tampok na humahawak sa puso ng isang tao. Ang hilig ng kanyang ilong, ang balangkas ng kanyang pink na labi, ang maamong punto ng kanyang baba, lahat ito ay nakakaakit sa sukdulan. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nagsimulang mangyari ang kanyang mga figure. Ang kanyang purple na cheongsam ay dumaikit sa kanyang silhouette, pinabilog ang malalaking taluktok ng kanyang dibdib at hinahabol ang volume ng kanyang balakang. Kahit na sa ganoong kaaya-aya at nakaupong posisyon, naglabas siya ng hangin ng kagandahan na nagpapakilala ng mga ibon. Nakita ni Delia ang pagtataka sa tingin ni Delia sa kanyang mga mata. Kung alam kong narito rin siya, hindi ko na hinihingi sa kapatid na si Madeline na tulungan akong magsanay. Napaka-pervert. Napahadjejek si Madeline na parang walang pakialam. Ang kanyang buhok ay nakatali sa bun nito kasabay ng kanyang banayad na pagtawa, ang kanyang matingkad na gininto ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng kanyang salamin. Ipinilig ni John ang kanyang ulo, nakabawi mula sa kanyang blanko, ako si John, ikinagalak kitang makilala. Inunat ni John ang kamay para batiin si Madeline. Malumanay na boses ni Madeline ang sumalubong kay John pabalik. Ako si Madeline. Nabalitaan na kita John, mataas ang tingin sa iyo ng tito ko. Ang malalambot at maliliit na kamay ni Madeline ay pumasok sa kamay ni John at naramdaman na naman niya ang ulirat. Bumilis ang pintig ng kanyang puso at namumula ang kanyang dibdib, ngunit, sa pagkakataong ito, nagawa niyang mapanatili ang isang tipid na ngiti sa kanyang mukha. Pero bago niya bitawan ang kamay ni Madeline, sumimangot siya, malamig ang kamay niya kaysa dapat. Nang hindi napigilan ang sarili ay bumulong si John. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay higit pa sa inaakala niya. Ayos ka lang ba? Nagsimula saglit si Madeline, dahan-daang binawi ang kamay nang bumitaw si John. Nagulat si Delia kay John. Napakamot ng ulo si John. I'm sorry, siguro hindi ko na dapat tinanong yun. Medyo mapait na ngumiti si Madeline. Ibinaba niya ang kanyang ulo at mahinang nagsalita na halos lunurin siya ng mahinang pag-indayog ng tubig.
May sakit ako mula pa noong bata pa ako, ngunit halos hindi siya naging malungkot, tumangala siya at ngumiti, dahil kahit ang aking pamilya sa Ipiandia ay hindi makahanap ng solusyon, tila ako ay medyo mapapahamak, she chuckled, ngunit, sa lahat ng kagandahang ito sa paligid ko, paano ako magiging malungkot sa lahat ng oras? Sumakit ang puso ni John. Hindi pa niya nakilala ang babaeng ito, ngunit naantig siya ng magiliw nitong kaluluwa. Bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Umupo si John sa isang bato sa tabi ni Madeline. Maaari ko bang makita ang iyong lira? Sumili ang maliit na ngiti sa mukha ni Madeline habang matamang pinagmamasdan si John. Kadalasan ang mga tao ay humihingi ng paumanhin, hindi man lang nauunawaan na iyon ang dahilan kung bakit ako nagkakawatak-watek sa loob. Parang gusto niyang makipag-usap sa akin sa pamamagitan ng musika, tinakpan ni Madeline ang kanyang mapupulang labi gamit ang macelan niyang mga kamay nang umalis sa kanya ang isang nakakaakit na tawa, we wonder kung saan naabot ang kanyang pagkaunawa sa kalooban ng musika. Karibal niya kaya ako. Bahagyang tumango si Madeline, pinasa ang kanyang lira. Itong tagpong ito lang ay parang natigilan si Delia. Alam niya kung gaano pinahahalagahan ni Madeline ang lira na iyon. Ito na lamang ang natitirang bahagi ng kanyang guro bago sila napilitang maghiwalay dahil sa sakit ni Madeline. Mga ad ng pop future. Baka ang pamilya lang ni Delia at Madeline ang nakakaalam na never meant to be in a place like this si Madeline. Tumangala si John kay Madeline, nabighani sa kanyang kumikinang na mga mata. Ganyan ang ngiti. Gaano kaya kaganda kung hindi ito kumupas? Kahit papaano ay naging malumanay ang mga mata ni Madeline nang makita ang tinging ibinibigay sa kanya ni John. Hindi niya ako sinusubukang i-impress, at ang kanyang mga mata ay hindi nababalot ng pagnanasa. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalinis na hitsura. Bahagyang uminit ang puso ni Madeline. Ikinumpas ni John ang kanyang mga palad at lumitaw ang isang gintong apoy sa kanyang mga kamay. Ito ay nagliliyab, mas malaki at mas malaki, na nag-aapoy ng banayad na init sa mga mukha ng tatlo na nanunood sa kanya. Iyon ay isang innate aurora at napakalakas nito. Nagulat si Madeline. Bagamat nakita niya ang display ni John sa pamamagitan ng monitor, hindi niya naramdaman ang pressure nito at hindi siya makagawa ng tumpak na paghuhusga. Bigla niyang tiningnan ang sarili, bakit mas gumaan ang pakiramdam ko, hindi niya ako ginagamot, pero mas maganda ito kaysa sa alinman sa gamot at elixir na ininom ko. Alam ba niyang mangyayari ito? Ang apoy sa kamay ni John ay unti-unting napalitan ng gintong liryo habang dahan-dahan niyang dinadala ito sa string ng lira. What control? Sabay-sabay na naisip nilang tatlo. Ang mga kwerdas ay nag-vibrate, naglalabas ng banayad na kanta, na umalangaw-ngaw kay Madeline, na nagbibigay ng higit na kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang kagandahan ay tila dumami, halos parang ang gintong apoy ay naglalayong dalhin siya sa rurok ng pagiging perpekto. Tumingin si Delia at napansin niya ang mga pagbabago sa babaeng tinawag niyang kuya hanggang sa maalala niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Matagal ka nang naghihirap. Paano ko, John Sachero, hahayaan ang gayong kagandahan sa mundong ito na malanta kahit kaunti? Hindi pa siya nakakatugtog ng lira, ngunit ang piano ay isang instrumentong pangkwerdas na may dagdag na hakbang. Sa perpektong pitch na hinasa ni John sa kanyang mga taon ng paglalaro, naunawaan niya ang mga note na bumubuo sa lira na ito ng madali. Sa kasong iyon, ang paglalaro nito ay wala ng iba kundi ang kontrol. Mahinang wika ni John, butil-butil na pawis ang tumutulo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay dumausda sa mga kwerdas, tumugtog ng isang himig na nagniningning ng init at pagsinta, na nagpapainit kay Madeline ng higit niyang nilalaro. Unang antas. Pangalawa. Pang-apat. Lalakas ang pagpapakita ng musika ni John. Ang kanyang himig ay naging mas mahusay at mas mahusay, ang kanyang mga kamay ay naging mas deft at ang kanyang himig ay naging mas maganda. Ang mainit na dugo ay dumaloy sa katawan ni Madeline na parang walang katapusang sapa. Kabanata 29. Ika-6. Ika-8. Gaano kabangges ang kanyang pag-unawa sa kalooban ng musika. Pang-9. Nasa rurok na siya kung ano ang maiintindihan ng isang martial artist below the essence gathering stage. Pakiramdam ni Madeline ay parang nabaligtad ang buong mundo niya.
Kung alam ng iba na naintindihan ni John ang isang ninth stage will, sapat na ito para magdulot ng kaguluhan. Hindi, kung tawagin itong kaguluhan ay hindi ito makakamit ng hustisya, sapat na ito para mabaligtad ang buong Focus Academy. Upang ilagay sa perspektibo kung gaano ito katawa-tawa, kahit sina Eli at Delia na nakatayo sa malapit ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang antas ng will na ito ay napakalayo sa kanila na hindi nila napagtanto kung ano ang nasa harapan nila. Ginugol ko ang buong buhay ko sa musika. May master pa akong gumabay sa akin. Pero nasa ikapitong antas pa lang ako, wow, pumikit si Madeline at ngumiti. Ang tindig niya ay parang walang kahit katiting na selos. Para bang isang napakarilag na engkanto na nagmamasid sa mundo mula sa kanyang kinalalagyan, ang kanyang kilos ay nananatiling nakakapit sa puso. Ang katawan ni Madeline, na palaging hindi mahahalata na nanginginig sa abot ng kanyang naaalala, sa wakas ay huminto. Humugot siya ng unang malalim na hininga sa loob ng maraming taon. Unti-unting humupa ang sakit na nararamdaman niya at halos hindi niya napapansin kahit na nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Si John ay tumutugtog ng isang masayang himig, ang mga ibon ay huni at ang mga liryo ay nanginginig sa pagpapahalaga. Ang init na naglalabas mula sa lira ay naging mas banayad at mas pino. Pinuno nito ang katawan ni Madeline, mabangis na lumaban sa mga karamdamang sumasalot sa kanya. Ang kanyang maisla na kontrol sa kanyang Aurora Flame ay naging mas makapangyarihan. Hindi niya alam, ngunit nahawakan na niya ang mga lugar ng kontrol ng apoy na hindi makikita ng karamihan sa mga alchemist sa buong buhay nila, lahat para sa kapakanan ng isang kagandahan. Siya ay nagiging mas mahusay habang siya ay tumutugtog, ito ay dapat na epekto ng isang likas na aurora. Naabot na niya ang tuktok ng ikasyam na antas ng kalooban ng musika. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanya mula sa pagbuo nito sa isang layunin ay ang kanyang paglilinang, sandali. Napatingin si Madeline kay John at nanginginig ang puso niya. Hindi niya alam kung bakit, pero nang makita siya ngayon ay parang may kutsilyong itinutusok sa kanyang dibdib. Naikuyom ni John ang kanyang panga sa inaakala niyang parang ngiti, walang kulay ang mukha. Ang kanyang mga labi ay pumutok, at ang kanyang mga daliri ay dumudugo dahil sa pilay. Sa bawat oras na siya ay pumutol, isang maliit na butil ng pulang-pula ang mahuhulog mula sa mga kwerdas, tumutulo pababa at sumasalamin sa ilalim ng mataas na araw. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang ngiti nito habang pinagmamasdan siya. Nang inig ang puso ni Madeline, bumagsak ang maamo niyang panlabas sa unang pagkakataon. Tumugod siya sa gilid ni John at hinaila ang mga kamay nito mula sa lira. Ikaw. Sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili? Wala kang cultivation, pero matagal kang nagtap sa wheels. Alam mo ba kung anong uri ng strain ang naglalagay sa katawan? Kuya, tumingin si Delia sa kanyang nakatatandang kapatid, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ni minsan ay hindi niya nakitang nawala ang malumanay ng ngiti ni Madeline, lalo pat magalit sa ibang tao. Hindi niya masabi kung ano ang nakikita niya ngayon. Parang nakikita mo ang sarili mong ina na biglang lumipat sa ibang tao sa harap mo mismo. Hindi napawi ang ngiti ni John. Nanatili siyang nakatingin sa kagandahang ito sa harapan niya, nakaramdam ng walang katapusang kasiyahan sa sandaling iyon sa mga kadahilanang kahit na hindi niya masabi. Nakatingin siya sa mga mata ni Madeline habang nakakagulat na malapit ito. Tumayo siya at itinaas ang salamin niya, pinunasan ang mga luha niya bago pa siya makapag-react sa nangyayari. Pinasadahan siya ni John, halos kalahating ulo ang taas. Ramdam na ramdam niya ang anino nito sa ibabaw niya at naaamoy ang panlalaking pabango na hindi niya naramdaman noon, hindi napigilan ni Madeline na mamula, na nahihiya siyang tumingin sa ibaba. Noon pa man ay hindi pa niya naramdaman ang ganoong pag-iisip sa sarili. Sa buong buhay niya, palagi siyang nagpapakita ng banayad na kumpiyansa. Kahit na halos bumagsak ang panga ni John sa sahig nang una niya itong makita, itinuloy niya ito. Bagamat medyo dalisay ang kanyang mga mata, nakita na ni Madeline ang ganoong hitsura mula sa maraming lalaki noon. Ang mga hindi bababa sa magalang tungkol dito, tulad ni John, ay nakatanggap pa rin ng kaunting kagandahang loob mula sa kanya. Hindi niya kayang pumatay ng tao para lang sa pagmamasid sa kagandahan, tama ba?
Ngunit sa ngayon, ito ay isang ganap na kakaibang uri ng pakiramdam. Para bang nagkaroon siya ng kumpiyansa sa pagtulong sa kanya, na wala lahat ng naguguluhang kilos ni John. Siya na naman ang John na naglakas loob na manligaw kay Ava at naglakas loob na tanungin si Delia kung ano ang tingin nito sa hubad nitong katawan. At itong si John, siya ay isang lalaking nagpabilis ng tibok ng puso ni Madeline. Kung hindi ko kayang magdusa ng ilang oras na sakit para tulungan ang isang dilag na nagdurusa ng maraming taon, paano ako magiging isang lalaki? Tanong ni John. Nanginginig si Madeline, ilang oras na. Hindi makatingin sa mga mata ni John, bumulong siya, salamat. Huwag kang katawa-tawa, wala lang ito. Pero, kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin paano na lang ang isang date kapag nakahanap na ako ng lunas para sa iyo. Nakangiting sabi ni John. Nagtataka namang tumango si Madeline. Kahit si John ay hindi inakala na makakatanggap siya ng ganoong tugon. Ngunit, nang gawin niya, humagalpak siya ng tawa na maaaring yumanig sa kalangitan. Namula si Madeline, halos hindi niya namamalayan na sumagot na parang hindi niya masasabing hindi. Umabot hanggang leeg ang pamumula niya nang magising siya sa ginawa niya. Bakit ako naniniwalang makakahanap siya ng lunas, higit sa lahat, bakit ako pumayag na makipag-date? Hindi ko hahayaang malaman ni Tito, aasarin niya ako ng walang katapusan. Pervert, bulong ni Delia sa ilalim ng kanyang hininga. Ngunit, tila hindi gaanong mabangis sa pagkakataong ito. This time, hindi na mapakali si John na sumagot. Masyado siyang abala sa pagtawa. Tungkol sa katotohanan na ang marangal na pamilya ni Madeline at maging ang kanyang makapangyarihang amo ay hindi nakahanap ng lunas. Walang pakialam si John. Kahit na walang kadate, makakahanap siya ng gamot para sa kagandahang ito nang walang ibang dahilan kundi ang gusto niya. Ang ganyang ngiti ay hindi mapapawi sa mundong ito bago ihayag ang lahat ng kagandahan nito. Ikaw ang pinagmula ng nilalaman nito no, VLBN. Kung bakit siya kumpiyansa na magtatagumpay siya. Well, siya si John Sachero. Kailangan ba niya ng ibang dahilan? Kabanata 30. Naglakad si John pabalik sa kanyang dorm. Kahit na mapatla pa rin ang kanyang mukha at ang kanyang mga daliri ay nababalutan pa rin ng sarili niyang dugo, mayroon siyang matingkad na ngiti na nakasabit sa kanyang mga labi. Paminsan-minsan, isang imahe ni Madeline ang nag-flash sa kanyang isipan, kaya halos mapahagalpak siya ng tawa sa tabi niya. Wala pa talaga siyang nakitang babaeng ganito kaganda. Kung hindi niya ito kinukulit ng maayos, magiging John Sachero pa kaya siya. Ang ganitong uri ng babae ay talagang kailangan niya maging girlfriend. Wala siyang pakialam kung ano ang dapat niyang gagawin niya ito sa kanya. Marahil siya ay mula sa pamilya Sapientia kung isa sa alang-alang ang kanyang mga salamin at gininto ang mata. Medyo kakaiba na lahat sila ay may parehong kulay ng mata, bagaman. Umiling si John. Walang paraan na ang kanyang kaibig-ibig na Madeline ay produkto ng mga gawaing incest. Paano nanggagaling ang ganitong kagandang babae sa napakaruming kalokohan? John Chok ito hanggang sa isang quirk ng martial world. Sino ang nakakaalam, marahil ang genetika ay gumagana ng iba sa lugar na ito. Narinig niya na ang mga cultivator na ito ay maaaring mabuhay mula sa daan-daan hanggang sa libu-libong taon, sino siya para sabihin na ang kanilang genetika ay hindi gumagana ng iba. Napakaraming bagay pa rin ang hindi niya alam tungkol sa mahiwagang mundong ito. Nanlamig ang mga hakbang ni John, nanlilisik ang mga mata. Ano, masamang timing. Huminga ng malalim si John, umayos ang likod. Sa harapan niya, nakatayong nanunuya ang nagbabadyang figure ni na Blue at Red. Sa katunayan, kung isa sa alang-alang ang kanilang mga ngiti, tiyak na matagal na nilang tinawag si Darius. Para bang binabasa ng universo ang isip ni John, hindi nagtagal ay nakilala ang mukha ng blonde prick. Nang mapansing walang sinasabi si John, mas lalong lumalim ang pangungutya ni Darius. Anong mali? Medyo namumutla ka. Don't tell me na sinusubukan mo pa rin akong maalala. Sarcastic remarks ni Darius, halata na medyo kinukuha pa rin niya ang mga naunang komento ni John. Ngunit, habang si John ay mukhang medyo mapatla sa sandaling ito, wala itong kinalaman kay Darius. Well, siguro may kinalaman ito kay Darius. Sa
Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni John na ang kanyang kaluluwa ay ganap na tinapik. Medyo naranasan na ito ni John noong opening ceremony, ngunit hindi pa ito umabot sa antas na ito. Ang hindi alam ni John ay ang mga testamento na ginamit niya noong opening ceremony ay napakahina para masira ang tibay ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang talento sa kaluluwa, halos hindi ito nakagawa ng pagkakaiba. Ngunit ngayon lang, upang bigyan si Madeline ng ilang oras ng kapayapaan, hinawakan niya ang isang antas ng mga kalooban na malapit na sa pinakadulo ng kanyang mga limitasyon. At ang resulta, well, naisip niya na ito ay napakahusay hanggang sa sandaling ito. Tila nakaramdam ng kaguluhan, ibinaling ng maliit na pulutong ang kanilang atensyon, at nakakita lamang ng isang napakakagiliw-giliw na eksenang naglalaro. Namingalinga si John sa paligid, ngunit tila walang gustong salubungin ang kanyang tingin. Bagamat hindi siya nag-expect ng marami, hindi niya maiwasang umiling sa loob. Naisip niya na pagkatapos ng ilang array plate na nabili niya at kung gaano kalaki ang diskwento na naibigay niya sa kapwa niya unang taon, naisip niya na maaaring nakagawa siya ng kahit maliit na relasyon sa ilan sa kanila. Pero sa mga sandaling ito, wala ni isa sa kanila ang gustong tumingin sa kanya. Hindi napigilan ni John na mapabuntong hininga. Siguro ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang totoong mukha ng martial world. Hanggang ngayon ay nakatago man lang ito, ngunit ito ay napakalantad na halos tumatama sa kanyang mukha. Walang paraan para tumakbo. Masyadong mababa ang kisame dito para magamit ko ang hoverboard. Ang pinakamasamang bahagi ay wala na itong masyadong singil na natitira. Naikuyom ni John ang kanyang panga. Hindi niya akalain na hindi na siya makakahanap ng pagkukunan ng kuryente para sa iba't ibang gadgets niya pagkarating niya sa martial world. Naisip na niya na maglibot upang tingnan kung maaari niyang simulan ang pagbabago ng mga ito upang makatakbo sila sa tinatawag ng mga tao sa mundong ito na ki, o enerhiya, ngunit gumugol siya ng napakatagal na oras sa pagmaster ng kanyang array alchemy kaya't ay hindi kailanman nakuha sa paligid nito. Itinoon ang kanyang isip, pinitik ni John ang kanyang mga palso at mabilis na pumili ng mga itim na guwantes at mga gwardya na umaabot sa kanyang mga siko. Ito lang ang meron ako, sana sapat na. Ang mga gwardya at guwantes na ito ay bahagi ng uniforme ng militar ng kanyang ama. Pagkatapos niyang makapasa, palagi niyang itinatabi ang mga ito ni John, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin niya ang mga ito ng ganito. Napakalakas ng loob mo. Hindi mapigil ang sabihin ni Blue. Mga ad ng pop future. Nagulat si Darius at ang iba pa na tila talagang naghahanda si John para sa labanan. Ang isang bagay na tulad nito ay ganap na wala sa kanilang mga inaasahan. Parang inaasahan nilang tatalikod na lang si John. Sana hindi mo sinusubukang makipagdigmaan sa akin, hindi mo siguro aasahan na mananalo ka sa pangit mong mukha, ninisyon ni John. Namula ang mukha ni Blue at namumula sa galit. Ang mga ugat ay pumipintig sa kanyang noo habang siya ay sumugod patungo kay John, ang peklat na dumadaloy sa kanyang mukha ay tila buhay na buhay sa sandaling ito. Shit! Masyadong mabilis. Nanlaki ang mata ni John. Nagkaroon lang siya ng oras para mag-cross arms bago siya sumabog sa pader. Napagtanto ni John sa sandaling iyon na maging ang kanyang isip ay matamlay, tiyak na produkto ng kanyang pagod na kaluluwa. Halos malabo sa paningin niya ang mga galaw ni Blue, hindi man lang siya nakapag-react bago pa man ay isang kamao ang nasa harapan niya. Bang! Arg! Napaupo si John sa sahig at umubo ng dugo. Damit, bali ang mga buto sa likod at braso ko. Kahit sa pamamagitan ng guard. Anong klaseng kapangyarihan ito? Nagulat si John. Kahit na pinilit ng kanyang kaluluwa na palakasin ang kanyang katawan upang kumilos bilang isang mas mahusay na sisidlan para dito, ang pamantayan ni John ay mababa pa rin sa average sa unang taon na wala ang kanyang mga amplification array, lalo na ang katotohanan na si Darius, Blue at Red ay pawang mga estudyante sa itaas na taon. Bago pa makatayo si John, naramdaman niyang may nagbabadyang anino sa kanya. Gusto mong pagtawanan ang peklat ko. Pumalaklak si Darius. Mukhang nagalit mo si Blue. And considering how you insulted him, hindi ka rin bibitawan ni Red. Naramdaman ni John na may kamay na pumulupot sa kanyang lalamunan at binuhat siya. Humihingi ako ng pasensya.
Sabi ni John na may dugong ngiti, ginagawa ang lahat para pisilin ang boses. Sigurado akong mahal ng nanay mo ang mukha mo. Bang! Naramdaman ni John na halos pumipihig ang kanyang bungo nang ito ay noontog sa pader sa pangalawang pagkakataon. Bahagyang umikot ang mga puti ng kanyang mga mata, halos mawala na ang kanyang kamalayan. Halos hindi pinag-isipan ni John ang isang maluwag na string ng mga iniisip. Nagsisimula na ang ingay sa mas malaking pulutong. Sa kasamaang palad, katulad ng unang batch, walang nagnanais na tumulong.